This is our final output entitled of Employee Management System. So, first we have an login page. So, mo ni siya ang code sa login page. Kini nga code kung empty ang field mo warning kung sakto ang username nga 123 o password nga admin. It connects to database, saves employee data, opens the home form and handles error. So, next is home. View code. So, mo ni siya ang code sa ato ang home nga na ay employee view og salary. So, ako na siyang i-discuss unya kung sa purpose anang tulo ka icon nga akong gipakita. Next is employee. So, kani siya nagamit mi ani og Visual Studio Code na 2019. So, mo ni siya ang atong code sa employee. So, makita nato diri ang katong employee ID, employee name, birthday, then position, tapos gender, kani siya, mo ni siya ang kaniang kuan sa code. Then, next is view employee. So, mo ni siya ang ato ang code sa view employee. So, mara siya, balik-balik na siya nga mga code sa ato ang system. Employee salary, employee ID, employee position, nationality, employee gender, then mo ni siya ang code sa ato ang view employee. Then next is salary. So mo ni siya ang ato ang dashboard sa ato ang salary. Mo ni siya ang code sa ato ang salary. So database connection. This sets up connection to SQL local database file name employee. So in short, this programs allows users to enter an employee ID, search it the database, and retrieve the employee's name. It is a part of a bigger employee management system which log in home, salary, and employee viewing modules. So mo ni siya ang atong code sa salary. So, mo na ang final output mo na ang admin ID is 123, admin password is admin. So, pag login, makita dito ang employee view o salary. So, first is employee. So, mo na siya ang katong employee ID. So, ang employee ID is 123. Then, employee name is, for example, is Rachel. So, next is employee position. For example, manager. Then, ang employee date of birth is, for example, is October 8. So, then, next is employee gender. So, na male or female. So, pilo na to ang female. Then, employee phone number. For example, nasa ko ng phone number natin. Ang employee education is B is IT. Then, nationality is Filipino. So, ato na dayon na siyang i-add. Human og add, ato dayon siyang i-refresh kung natay gusto nga i-add sa employee ID. So, i-refresh nato na siya para mag-add ta og another employee. So, ang employee ID is 124. For example, Jory, then, same lang akong gibuhat kagaina sa atong sa Rachel. Then, tayo makita dra kanang nakabutang nga import, then kanang na box. Pwede nato na siya butangan dra og ID nato like kanang 2x2 mga ingana. Pwede nato na siya butangan sa ato ang ID kaso wala mo koy picture, so dili na lang sa nako butangan. So, humana na og add. So, makita na din ang kanang import employee successful. So, kani ang pwede nato na siya ma-update nga full name na to, pwede na to siya i-update, like for example kanang Rachel Gungom. Then pag humana to og kuan edit, so pwede na din na to siya i-update. So makita na din na to dira ang katong full name nako. Then kani pwede ra gyapon nato na siya ma-edit like atong gibuhat nako karon sa first nako nga gi-update update din. Hani ang kuan, pwede po ta diri maka delete like wait.
So, delete successfully na siya. Then, home. Pwede na to na siya ibalik sa home. Then, view. So, mani siya ang kato akong gingon nga view niya. I-search nimo ang ID niya. So, mugawas na dayon na dira ang katong, para sa ni Rachel. Mugawas na dayon na siya dira. Then, pwede na to na siya i-print. Like, pwede na to na siya i-print. Kung gusto na to i-print. Then, mani siya. So, Rachel Gongob, manager, female. So, then, home na po. Then, there is a salary, i-search lang gihapon na to ang ID na employee ID. Then, so, mo na siya. Then, work days, kung pila ka days imuhang work. So, makita dira kung pila lang ang imuhang salary sa tulo ka adlaw. Then, kana siya, pwede gihapon na to na siya i-print ang ato ang kanang resibo kibali sa imuhang work days, So, then, after pwede na dayon ka mag-log out. So, wala siyang katong kuan sa employee management system. So, thank you, sir.